nababahala, pananalig ay sinusubok, puso ay nababalot ng takot. Daluyong ba ay di naranas, tagal na sa along hampas. Diyos ang iyong kaligtasan, ang tangi mong maaasahan. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon. Anuman maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kaya suungin. Padayon. Pananalig ay sinusubok, puso ay nababalot ng takot. Daluyong ba ay di naranas, tagal na sa along hampas. Diyos ang iyong kaligtasan, ang tangi mong maaasahan. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon. Anuman maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kaya suungin. Padayon. Sama tayo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Sama-sama tayo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Sama-sama tayo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Sama-sama tayo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon. Anumang maging hamon, padayon. Ikaw ay magpatuloy, padayon. Anumang maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kayang suungin. Pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kayang suungin. Padayon. Taas noon nating ipakita ang pagbibigay pugay sa bayan. Tumayo po tayong lahat at ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib bilang paggalang sa pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin.
kamighimu langit sikoy ko kamighimu aldo ay bulan ikaw ang nagbuhat sa kabituunan ikaw ang nagbuhat sa kalibutan manama mawantog ka warag po ko ilingkoy ko o Diyos kahibulungan ka busa ikaw lang ang simbahon ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. manama mawantog ka warag po ko ilingkoy ko o Diyos kahibulungan ka busa ikaw lang ang simbahon ko busa ikaw lang ang alagaran ko Itaas ang kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni James Lawrence Sanchez mula sa Baitang 10, Pangkat, Aristotel. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag, ng may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng buong sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Calabarzon March, musika at titik ni Agapito M. Caricativo. Dito sa timog
opisyal na himno ng probinsya ng Rizal. Rizal Mabuhay, komposisyon ni Serving de Leon. Rizal mabuhay, pangunahin kang lalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin napalaan, maglingkod sa inang bayan. Lalawigan kang tangi-tangi, malalim magpakailanman. Ang mga Rizaleño'y masisikap, puso't iwan sa Diyos, bayan at sa kapwa. Mapalag kami na taga-Rizal, sa pamumuno ng mga taong may dangal. Rizal mabuhay, pangunahin kang lalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Lalawigan kang tangi-tangi, malamig magpakailanman. Lalawigan kang tangi-tangi, malamig magpakailanman. Himno ng Bayan ng San Mateo sa tinig ni Binibining Jemima G. Omania, guro ng San Mateo National High School. Mabuhay ka, o bayan ko, itangalang banal ng ngalan mo. Bayan kong minamahal, San Mateo, ngalang banal. Mabuhay ka, o bayan ko, tangi kang pinagpalang tutong sa lipo ng mga bayan. Nitong lalawigang Rizal, bayan namin gumitang sa payapang pamumuhay. Payak may marangal ang buhay ng mamayan. Sinaging at matatanda, tunay na kaligayahan. Lupa na'y walang sawang kumalingan, umandot ka sa anak na laging handa, unang tisig sa paggawa. Kaya't dito sa aming bayan, bawat isa'y may pangarap. Kalasagay, tiyagat sipag, upang buhay ay umunlad. Kalasagay, tiyagat sipag, upang buhay Himno ng San Mateo National High School. Musika at titik ni Lucio D. San Pedro Sr., pambansang alagad ng sining sa larangan ng musika. Taong 1971 sa tinig ni Binibining Jemima G. Omania. Sa kamay ng puting guro, hawak kay maninas na sulong. Tanglang sa mag-aaral upang magtagumpay sa magandang buhay, isip at puso'y inihanda. San Mateo National High School, para lang ang itinatanggi.
Ngayon ay matutunghayan natin ang mga programa ng Kagawaran ng Filipino sa pangunguna ni Ginang Joanna May E. Tabliga, guro sa asignaturang Filipino. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Mula sa Kagawaran ng Pilipino, ikinagagalak po namin ibahagi sa inyo ngayong umaga ang mga programang nasimulan ng ating departamento ngayong taon. Tunay ngang maraming pagsubok ang ating dinanas. Ngunit hindi ito naging hadlang upang maabot natin ang mga mag-aaral. Bago ang lahat, ating munang tunghayan ang mensahe ng punong guro ng ating sintang paaralan, Dr. Elvira Arconese, na susundan ng mensahe ng tagapangulo ng Kagawaran ng Pilipino, Ginang Erlinda C. Lariego. Isang mapagpalang umaga po sa ating po mga magulang, mag-aaral at mga guro. Ito na naman po tayo sa ating pong lingguhang flag raising ceremony. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagtugon sa aming panawagan na dumalo po kayo sa ating pong flag raising ceremony para po malaman nyo ang mga bagay na dapat po namin iulat sa inyo. Una po, inuulat po namin ang tungkol po sa BRB4 na ang layunin po na ang bata ay mapabasa. Ang mga guro po ay may mga ginagawang activity at sila po ay bumibisita sa mga bahay upang maturuan ang mga bata sa pagbasa. At gusto rin po namin ibalita sa inyo na nito pong nakaraang Gawad Kampilan, ang isa po sa ating Filipino teacher ay ginawaran ng bilang finalist sa Most Outstanding Innovator. At iniuulat ko rin po sa inyo na ang ating po mga guro sa Filipino, sa pumumuno po ni na Ma'am San Juan, Ma'am Jemima at Ma'am Espino, ay sila po ay may mga YouTube channel na ipinapakita upang maging madali ang pag-aaral po ng ating mga mag-aaral. Ang paaralan po ay hindi po tumitigil sa layunin po namin na matulungan ang mga mag-aaral upang mapadali ang kanilang mga leksyones. At ina-announce rin po namin sa inyo na nitong nakaraang PIP program or Teacher Induction Program, ang isa po sa ating mga guro na si Miss Mondano ay inawardan po ng top 3 Best Innovator. So, evaluator po. So, iyan po ang mga kaganapan po sa paaralan. Stay tuned po lagi tayo sa ating pong flag raising ceremony para po kung ano man po ang mga balita o mga impormasyon, ito po ay inyong nakukuha ng first hand. At binabalita ko rin po sa inyo na 2 linggo na lang po at matatapos na po ang ating pong second quarter. Pagdating po ng March, third quarter na po. Pero paalala po, mga magulang mag-aaral, kung sakali po ang inyong mga output module ay hindi pa po nyo nagagawa, huwag pong mag-alala, kami po ay nag-iintay. Iintayin po namin, binibigyan po namin kayo ng sapat na panahon upang matugunan ang lahat ng inyong mga module sa abot ng aming makakaya. Ito lang po at muli po, isang magandang umaga po sa ating pong lahat. Ma'am Elvira Arconese, mga kapwa ko guro, lalo na po sa Departamento ng Pilipino, mga mahal naming mga mag-aaral at mga magulang, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Departamento po ng Pilipino ay kaisa po sa programa ng Kagawaran ng Edukasyon na BRB4, Barangayan para sa bawat bata bumabasa. Malinaw na ang Kagawaran ay nangangailangan ng bagong sistema upang may taas ang kalidad at kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Mahalaga po ng mga bata ay matutong bumasa ng may pag-unawa. Ang pagbabasa po ang daan ng bawat bata sa lahat ng larangan ng pagkatuto. Ayon po kay Arugante, ang pagbabasa ay nagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay. Nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di inaasahang suliranin. Dahil sa pagbabasa, ito ang ating nagiging sandata at talaga. Tayo ay nakakakuha ng mga impormasyon na nagiging daan
sa kabatiran at karunungan. Kaya tayo ay tumitibay at nagiging matatag. At hindi lamang po iyon sa mga nababagot, ito rin po ay nagbibigay kalinga. Kaya naman, ang Departamento po ng Pilipino ay naglaan ng sapat na oras para sa virtual na pangkatang pagbasa upang masuri ang kakayahan ng bawat bata sa pagbasa at individual na pagpapabasa naman para sa higit na nangangailangan ng atensyon. Mga kasama, hayaan pong naaming ibahagi sa inyo at magbalik tanaw tayo sa nakaraang mga gawain ng Departamento ng Pilipino kaugnay sa pagpapaigting ng pagkatuto ng mga mag-aaral at intervention sa pagbasa at ang mga guro na nasa likod sa pagsasakatuparan ng mga gawain ito. Matutulunhayan din natin ang mga gantimpalang kakamit ng mga guro sa aming kagawaran. Sa panahon ng pandemya, malinaw na nangangailangan ang kagawaran ng edukasyon ng reforma sa sistema at mga makabagong pamamaraan hinggil sa pagtuturo ng pagbasa na dapat pag-ukulan ng karampatang atensyon at sapat na panahon upang maitaas ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Bilang pagtugon dito, pinausbong ng Schools Division Office of Rizal ang programang Blue Rizal Barangayan para sa bawat batang bumabasa o BRB4 na sa kasalukuyan ay lubos na nakakatulong upang mabigyang pansin ang mga batang nangangailangan ng karagdagang atensyon sa pagbasa. Upang masiguro ang tagumpay nito, nagsagawa ang BRB4 Rizal ng isang linggong online seminar workshop para sa mga guro. Pangunahing layunin ng gawain na magabayan ang mga guro sa pagsasagawa ng nasabing programa. Kaugnay nito, agad na tumugon ang Departamento ng Filipino. Sa pangungunan ng mga dalubguro sa Filipino, matagumpay na nakalikha ng sariling BRB4 reading materials ang departamento at nagsagawa rin ng online BRB4 orientation sa mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang. Nagkaroon rin ng home visitation upang mabigyan ng BRB4 module ang mga batang kabilang sa programa na pinangungunahan ng mga guro sa English at Filipino. Dahil dito, mas nabigyang linaw ang mga detalye ng BRB4 at personal na nakamusta ng mga guro ang mga batang sumasailalim sa naturang programa. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa rin ang walang access sa internet. Kaya naman upang mas maipabatid ang mga impormasyon ukol sa New Normal Education, BRB4 at iba pang paghahanda sa pagbubukas ng klase noong Oktubre, nakiisa ang mga guro ng departamento sa Ronda Eskwela. Dito ay nabigyan rin ng pagkakataon si Binibining Jemima Umania na maging Division Field Reporter ng San Mateo na nagbahagi ng mga pangyayari tungkol sa Ronda Eskwela. Bukod pa rito, isinagawa rin ang individual reading assessment ng mga mag-aaral sa dalawang uri, MDL at ODL classes. Para sa MDL classes, nagprint ng mga kopya ng Philippine Informal Reading Inventory o PhilErie reading materials. Namahagi ang bawat guro ng Filipino sa tulong ng mga advisors ng mga kopya ng reading materials sa schedule ng pagkuha ng mga module. Para naman sa ODL classes, gumamit ang mga guro ng Google Forms. Kaugnay nito, naglaan ng sapat na oras para sa individual reading assessment ng mga mag-aaral mula sa ika-7 hanggang ika-10 baitang at sinimulan ito sa pagkakaroon ng palatuntunan sa pagbasang nakatuon sa pagsuri at maingat na paggamit ng mga estratehiyang makapagpapaunlad sa kanilang pag-unawa sa pagbasa.
Nakibahagi rin sa pagsasagawa ng LAC session ang mga dalubhuro ng Filipino. Tinalakay ni Ginang Ofelia P. Anyo ang paggawa ng lesson exemplar at enrichment activities, samantalang pinagtuunan naman ng pansin ni Binibining Jocelyn Flores ang pagsasagawa ng walkthrough sa learning modules para sa ikalawang markahan. Tulad ng ibang guro sa SMNHS, pinatunayan rin ni Binibining Omania, Ginang Espino, at Ginang San Juan na kayang sumabay ng mga guro sa makabagong teknolohiya. Kasalukuyan nilang ginagamit ang YouTube upang maibahagi ang kanilang mga instructional videos sa mga mag-aaral, gayon din sa ibang mga guro. Layo nilang manghikayat at pukawin ang atensyon ng mga bata na mag-aral at gawing accessible ang kanilang pagtalakay sa mga aralin sa Filipino sa anumang oras. At higit sa lahat, malugod din namin kinikilala ang paglahok ng ating paaralan sa ginanap na Gawad Kampilan noong Desyembre ng nakaraang taon. Nais naming ipahayag kung gaano kami kasaya sa natamong pagkilala kina Ginoong Nolan T. Alzol, guro sa English, at Binibining Jemima G. Omania na kumatawan sa departamento. Gayon din ang karangalang nakamit ni Binibining Mary Rose O. Mondano sa naganap na Teacher Induction Program 2021 noong Pebrero 16 hanggang 17 ngayong taon. Sa mahigit 100 bagong guro ng Department of Education sa San Mateo Rizal, ikatlo sa mga napiling evaluator si Binibining Mondano. Maraming salamat po sa pagbibigay ng karangalan sa aming lahat. Ipinagmamalaki po namin kayo. Sa mga pagsubok na ating dinaranas, hindi dito magtatapos ang pagsisikap ng mga guro na makapaghinto. Tinitiyak ng kagawaran ang patuloy na pag-agapay sa mga mag-aaral sa bagong kalawyan. Mga guro, mag-aaral at mga magulang, tayo'y magtulong-tulong upang makamit ang dekalidad na edukasyon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Ginang Joanna May Itabiga. Maraming salamat po.